ipadayon ito magtinaw ang 1 Timoteo 4:1. So, tinaw kayong ipahayag yun sa Balang Espiritu na doon ay mamiya silang pagtuo. O kining mamiya, mauna ni ang mga protestante. O atong dinaon, ingon din maoy inang sundon ang mga bakakong espiritu o ang mga pagtulunan sa mga yawa. So, sa mga ikipasagot ang mga igsuon, maoy inang sundon ang mga bakakong espiritu o ang mga pagtulunan sa mga yawa. Ang ipasabot sa mga bakakong espiritu mga igsuon, mao ang mihulhog sa mga tao aron mobiya sa simbahan. Pagtulunan sa yawa ang gisunod. Pasabot, against na sa kamatuoran ang ilang gisunod. Ug sa may gitudlo sa mga protestante kanong panahon na against sa simbahan na gitukod ni Lord Jesus. Walay laing gisupak nila gawas lamang sa gitukod ni Lord Jesus. So, pero ang question, ginigamit man sila ng Biblia. Nanong giingon man din na nasunod sila sa pagtulungan sa mga yawa. Tungod kay ang ilang mga gipanudlo kontradict na sa kamatuoran. Unya wala sila ilabot sa balang kasulatan. Butasabot, kung unsa ang ilang pagsabot sa nasulat sa Bible, sayop o dili ang ituuhan kung kini against sa simbahan na gitukod ni Lord Jesus. Sunod-sunod na sila sa pagtulunan sa yawa. Grabe, no? Una, kung hindi ko i-limit mo yung mga protestante, instrumento sa yawa. Muna mga igsuon. Kaya, tinawag yung giingon din So, nailangutan ng mga igsuon na hindi magitundo sa ito ang CCC sa 1035 na nagsaysay na immediately after the souls of those who died in a state of mortal sin descend into hell where they suffer the punishment of hell, eternal fire. So, pangutana, huwag bang ipasabot na sa atong teaching kung nautan ang nakaayo ang tao, dili na magpulos ang nahimo nga pag-ampo sulod sa siyang adlaw. Wala na ginay pulos, bro. Kung ang tao namatay siya nga wala siya kay nulsol, na doon na siya ay grave sin or mortal sin, dili na siya madala o ampo kay direksyon naman siya sa impyerno. Pero tungkol kay wala ka masayon sa namatay, nakainulsol ba siya o wala sa iyahang mga kasalanan sa mortal sin nga iyang nabuhat, mao nga ato siyang giampo. Ako balik ko na. Kung ang usa ka Christian na tinuod mamatay nga wala kay hinulsol sa iyang grave sin or mortal sin, ang ato pag-ampo alang kaniya dili na mapuslan. Ano? Kay direksyon naman siya sa impyerno. Pero tungkol kay wala ka masayon nasa iyang pagkamatay na siya mortal sin, hinungdan nga ang simbahan ng auhang kanunay na iampo sila. Mao na mga igsuon. Kay kung nasayon pa lang taga na siya mortal sin sa iyang pagkamatay, ang simbahan mo yung na dili na siya madalag ampo kay nana na siya sa impyerno.
sunod. Muna mga isuon. So, padayon ta mga isuon sa gipahayag sa Holy Spirit, no? That is why why nga ako moingon nga ang mga Protestante instrumento sa yawa. Kana tungod kay ang Holy Spirit yun ang payag na kutob sa mo si bisan kinsa na mobiya sa simbahan ng litukon ni Lord Jesus or mobiya sa iyang pagtuo isip membro niya sa simbahan ng litukon ni Lord Jesus, pagtulunan na sa yawa ang iyang gisunod. Ako kasama mga iso na ugali. Ang Espiritu tinaw na nag-ingon na may mga tao nga manghiya sa ilang pagtuo sa umaabot na panahon. Mao ilang sundon ang mga bakakong Espiritu o ang mga pagtulunan sa mga yawa. So mga iso ang mga Protestante, since o sa lang ng itong ni Lord Jesus, since ang nahimo Protestante kikan sa simbahan Katoliko nga nitong nga na 1517 through Martin Luther, one of the priests of the church na nagpuyo sa Germany, mga instrumento na sila sa yawa. Kaya binawa man sila sa simbahan or nasunod na sila sa pagtulunan sa yawa. Ako balikan na, muli ba tayo na ito mga isuon? No, wala ba ito magpasipala nila? Kaya dili man taka-chance. Maluwas ba sila o dili? No, that is out of our capacity. Pero tungkol kay gingon sa Holy Spirit na ang media or mobiya sa simbahan na dito ko ni Lord Jesus nasunod na sa pagtulunan sa yawa, unang ako, wag yung limit ko yun, na kutob sa mga atak sa simbahan na dito ko ni Lord Jesus na mga simbahan Katoliko, instrumento na sila sa yawa. Imagine, simbahan na dito ko ni Lord Jesus at ako na. Ang question, paano pagtulunan man sa yawa ang ilang gituuhan, ngalikakit man sila o Biblia? Nang-squat ba sila sa nasulat sa Biblia? Ang ipasabot ay mga igsoon nga pagtulunan na sa yawa ang ilang gisunod tungkol kay may kontra sila sa simbahan sa gitudlo sa gitoko ni Lord Jesus. May kontra na sila sa simbahan Katoliko. Unang pagtulunan sa yawa ng ila. Kaya pagtulunan na iya sa Diyos mo ang gitudlo sa simbahan Katoliko. Kaya mo man ang gitudlo ni Lord Jesus. So kung ang usa ka tao musubak sa gitudlo ni Lord sa gitudlo sa simbahan ng gitudlo ni Lord Jesus, giila na sa Holy Spirit na pagtulunan sa yawa na ang ilang gisunod. So, muna mo yun ko nga ang mga Protestante, instrumento sa yawa. Ang mga Protestante, virus sa lawas ni Lord Jesus na mga simbahan. Kaya sige man sila daot sa simbahan, ina mag-ikot-kot para madaot ang lawas. O muyunod ko nga mga squatter sila sa nasulat sa Biblia. Kaya kinsa magod sila? Sa lista ko sa ilabot nila sa Old Testament na di man sila membro sa Judaism religion. Lain sita or ang sa balis o tanang sita o sa ilabot nila sa New Testament na di naman sila sakop sa simbahan na dito ko ni Lord Jesus. So, squatter lang sila. Kung ako, ako limit mo yun, ikaw brother, hindi makakatoliko, squatter lang ka. Sa pulong sa Diyos, ang uban, mga suko. Ikaw, mga suko, kada iba rin, mangin yung pulong mo dito ko ni Lord Jesus. Dili, uban mo sipa. Kung masuko mo yung squatter, bro, baka mo dito ko ni Lord Jesus. Dili ka bro. Wala may mga sikta karon sa di mo kalimutan na mga harap-harap o dialogue na ang ilang pundo mo ito kung nilong Jesus. Wala. Sa malista mo yun lang kami mo yung sunod. Pero bawang ito ko, dili mo angkod. So, tinaw mga isuon na gipahayag na sa Holy Spirit nga ang nadunay mo biya sa ilang pagtuo sa umaabot nga panahon. Ako rin balikan aking aputol mga galinga. Dunay mo biya sa ilang pagtuo sa umaabot nga panahon. O
kinsa man ang gipahayag sa Holy Spirit. Si Martin Luther, nausa sa mga pari sa Germany, unang mihawa sa simbang Katoliko o mikontra sa simbang Katoliko. Pero sa iyang namatay, sa panahon na siya namatay, may confess din siya, nagpahayag din siya na according to him, sabi saya ba, na magpasalamat sa simbang Katoliko, kay kung wala ang simbang Katoliko, wala tayo ibang kaaganahin sa Biblia. Kung yung inahan, yung ayaw biya sa simbang Katoliko, sa nilang ko. Naay mga istorya na. So si Martin Luther, no, yung unang media sa simbang Katoliko. So, o niya, 1517, pagka 1528, gitawag siya o Protestante. So, ang Protestantism, milabay una ang 1,517 years. Imagine. Milabay una ang usa ka libo o 517 katuig. Usa pa mitungha ang Protestantism. Kunya, mo ingon sila na sila tinuod. Sa mga Katoliko, may nagtuon, makalusot sila. Pero sa mga Siyempre, mga Katoliko nga nagtuon, particularly sa Catholic Defender, saan man nila paglusot? Nagtuon kami. 1517 lang, dito nga ang Protestantism, usa ka libo 517. Muingon na sila tinuon. Asan mo itong dito kung nilong Jesus kung mo nagbuhat sa Bible? Sayog na ito. Muna yung giingon ni Lord Jesus, mga isuol na magbudhi, gani taniya, may pahiwa na ng tao diining kalimutan na. Nakatungkol sa mga isuol ang giingon ni Lord Jesus, kang hudas na may budhi sa Ginoo. O disimplo din siya sa mga may budhi sa simbahan o mihawa sa simbahan. Nga may pahiwa na lang mga tao, kaysa mga tao mo, nga may impirno na mo. Di ba na judgment? Kaya ang mubiya sa simbahan ng gitong ni Lord Jesus, impirno yun sa kuan kung dili mo manik sa simbahan. Ato na isunod. So, gingon nila sa Marcos 14:27 na alaot ang magbudhi ka na mubiya sa simbahan. Dahil pagbuwag na lang siya mga tao. Gingon nila. Ang anak sa tao, hindi 27, 14:21. Ang anak sa tao, mamatay gayon, sumala sa gingon sa kasulatan. Apan alaot ang tao nga magbudhi kaniya. Maayo pa lang nga wala siya matao. Tinaw nga ipahayag ni Lord Jesus. Ngano ni mo na naman si Lord Jesus sa istorya? Tunay ang Diyos, mga isun, stricto siya kayo kung faith and moral lang disutan. Pero sa sala na kalibutan nun, maluluyo ang Ginoo. Ako sa nibasahon. Roma 11:22. Gingon din eh. Makita na ito din ang pagkamanuloyon o pagka-stricto sa Diyos. Stricto siya na ito nangapukan apan manuloyon ka nimo kung magpabilin ka sa iyang kaluoy. Kay kung dili, putlon ka sa. Imagine? Kung dili ka magpabilin sa simbahan na gitong ni Lord Jesus, putlon ta. Magsabi ka sa buta na, itambog sa impirno. Wala tayo kay gayunan nga makakonect sa punuan nga si Lord Jesus. Ako po nang katagan pa o prueba. Kung bumiyan ka sa simbahan na gitong ni Lord Jesus, dili na ta connected sa punuan nga si Lord Jesus. Muna giputol ka na. Atong sa unang 15 size. Sa sanuan 15 size. Gingon din eh. Ang dili magpabilin ka nako may sama sa usa ka sanga na ibalibag o malaya pamuniton kini o dauban. So nang iong dauban itambok sa impierno. So, ang magbudi sa simbahan ng gitong ni Lord Jesus, may paiwa na lang siya matao. Kaysa matao siya nga maimpirno lang siya. Mga igsoon. So, luwi kayo ang mga protestante. Ako, imunanin ko istorya, dili tuon ano mapakaulawan sila, dili tuon ano masakitan sila. Kaya kinsa magkugo? Kinsa magkugo mo pasakit nila? Tao ako, binungat ko sa Diyos. Pero tungkol kay ang Diyos is ito, manuloy, unong ipahayag na niya sa dalang kasulatan, na ang
mubiya sa iyang simbahan, kaaway na niya, o pakyon sa ilang tubangan, itabong sa impyerno. Marami mo yun ko, nga ang mubiya sa simbahan na gituro ni Lord Jesus, impyerno yun sa kuwan. Ako kasama mga iso ng unuhan, 2:18-19. Balikan ko rin basa kay naputol mo ko ganyan, wala man ang signal, ha? Ako rin balikan basa. Unuhan, 2:18-19. Na ang mubiya sa simbahan na gituro ni Lord Jesus, kung dili mo balik, mga iso luoy kayo, impyerno yun na sila. Impyerno yun sila. Wala ko yung report ng sultihan. Ano pagtulong naman ni Lord Jesus? Kung hindi ko mo harap-harap ng istorya, paningan ko sino yun. Ikaw musulman, ito ka kaalam. Hindi ka kaalam. Taka ka nangyayari sa Bible, ano magamit mo? Pero wag yun mo kiklaro nga ang mubiya sa kong simbahan na impyerno. Walang impyerno po siguro ka Eleron. Sige doon. Walang harap-harap yun ko. Kung sige mo din eh. O naman 2:18-19. Pero hindi ba ditang mo judge na dili sila maluwas. Ang akto lang iklaro din eh, ang mubiya sa simbahan, ipahayag sa Ginoo nga mga impyerno. Pero mubiya po yung tao-tao, di ka maluwas sa dili, sa'yo na, mali na. Pero kung ikaw na dili ka maluwas, kung dili ka mabalik sa simbahan, gusto na. Atong sa unang unuhan 2:18-19. Atos, unuhan 2:18-19. Bahin sa ipahayag sa itong Ginoo. Pro ni St. John. Mga anak, doon ang katapusan sa kalibutan. Gisugin lang ng kamo ang anhi ang kaaway ni Kristo. O ani ang nakaroon ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa masiguro nato nga doon na gayon ang katapusan. Diba? Mga kaaway ni Lord Jesus. Kini mga tawanan nila tinuod nga sakop sa itong bundok. Diba? Buta sa bundok. Nasakop sila, pero hindi sila tinuod. Fake sila. That is why, aron may ilan na fake sila, bubiyagin sila. Ate ba tayo? Kung tinuod silang atong mga kauban, magpabilin unta sila kanato, apanamiya sila, aron na ila gayon na sila dili kauban nato. Muna ipasihan ako, kamiwigol ko, na ang muhawa sa simbahan na gituro ni Lord Jesus, kung dili may balik, impyerno yun ang labas niya. Ganoon. Ato sa mga isuon, ang San Lucas 19:27. Dinig tinawag ni Lord Jesus. Ebanghelyo niya, si Lord Jesus mismo ang isulti. Unlike sa Pauline letters o bukan pagbahin after sa gospel. Pagbahin sa Bible after sa gospel. Pero nagyapoy, dinikta na si Lord Jesus na isulti. Pero kasagaran, after sa 4 gospels, magsusulat na ang iyahan na ng gigihan yapon sa Ginoo. Pero ang gospel, si Lord Jesus yun ang resulte. Na kung sa gingon ni Lord Jesus sa mubiya sa iyang simbahan, na nahimo na niyang kaaway, that is why I always say, na ang mubiya sa simbahan na dito ko ni Lord Jesus, kung dili mo balik ma-impyerno, mo di ang prueba. Sa Lucas 19:27. Man karon mahitungod sa akong mga kaaway, kinsaling mga kaaway nga gisgutan din ni Lord Jesus, ang bibiya sa simbahan. Nga dili gusto nga ako maghari kanila. So ang bibiya sa simbahan, kaya ang simbahan mag-iso na, muli ibutan ko sa itong una-una o kasing-kasing. Ang Christian religion nga mo ang simbahan katoliko, mauni ang gingharian sa Diyos din sa kalibutan. Mauni na mga iso. Napapisunod umasa after ani. Ano makasabot mo, nga ang simbahan na dito ko ni Lord Jesus na mga Christian religion na nailan sa pagtawag o Roman Catholic, mauni ang gingharian sa Diyos din sa kalibutan. So, gingon din mga doon na itungod sa akong mga kaaway na dili gusto nga ako maghari kanila. Dada sila dinhi o pamatya sa akong atubangan. Kung saan ikipasabot ang pamatya sa akong atubangan, na ang atubang ni Lord Jesus kalag na. Siyempre,
Hindi katubang sa panahon na bumalik si Lord Jesus, napaibuhi nga mo atubang niya. Pero sa wala pa bumalik si Lord Jesus, ang tanang mo atubang niya, patay na. So, sa may ipasagutan ng dada sa kung atubangan ng patyan. So, ako sa namasawal mga ison, ang 2 Corintos 5:10, na ang atubang ni Lord Jesus, before siya bumalik din sa kalibutan, patay na. Ato sa ng 2 Corintos 5:10. Kaya kinalan mo atubang kitang tanan kang Kristo, aron niyang human, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat, maayo o dautan, dinhi sa kalibutan. So patay na. Naon sa may kasagot ni Lucia sa iyang palingon, dada sa kung atubangan, o pamatya sila. Ang ipasagot niya mga isuon, itambog sa impyerno. Ano ang impyerno, mao ang ikadawang kamatayon. O pasagot, doon ay duha ka kamatayon na magian nato. Una, mao pagdian nato din sa kalibutan. Ikaduha, mao ang pagtambog nato sa impyerno. Kamatayon ang impyerno, kaya wala na tayong sansa na makakita sa Ginoo. Mao na mga isuon. Now, ato sa ang ipadayan 20:14. Na ang gingong itambo patya sa kumatuhangan nagpasabot na sa impyerno. Gingon nila. Unya gitambog ang kamatayon o ang hadis ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw sa kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. Kinsa ang mga kaaway sa Ginoo nga patyon sa ilang tubangan nga mao ang pagtambog sa impyerno, ang namiya sa iyang simbahan. Nabibil mga isunan, wala giila ni Lord Jesus nga kaaway ang iyang mga katawhan na kawatan. Ang iyang mga katawhan na palahubog, pero kung di magbako, ipinong yakon, kay Mortal Sin man. Wala gila ni Lord Jesus na iyang kaaway ang sibisan kinsa na sakop sa iyang simbahan na nagpakasala, even grave sin or mortal sin. Ang giila nga kaaway sa Ginoo kanang yung bibiya sa iyang simbahan. Maong nga mingon ko ganiha, magprogram ko dili aron masakitan ang mga kaaway sa Ginoo nga mao ang mga sikta, kundi aron matabangan sila o mahibalik sa simbahan. Kay luoy ang maimpyerno. Luoy yun mga iso. Kita karon nga mga buhay pa, be careful. We must be careful. We always pray to God so that dili ka madala sa mga dautan. Kaya kung maimpyerno ta, kasakit mo ulit katapusan ang atong may aguman. So, mga isoon, di balik ko ang program sa kapiki kay oras, apoy po sa lawas. Tungod kay, luhoy kayo ang mga protestante nga mamatay sila nga wala mubalik sa simbahan. Kaya gipayag magina sa Ginoo nga ang nagiyahan ng kaaway. O yung gipayag magin sa Ginoo nga ang dili mutuo o magpabautismo sa iyang simbahan, sinutan. So saan man nila pagkaluwas? Ato sa mga ison ang San Marcos 16:15-16. Gingon din. Mingon sa kanila, pangakaw kamo sa tibuok kalibutan o isangyaw kini maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Dili mga ison ipaya na universal ang Christian religion. In other words, sa Spanish word, Catholic or Katoliko. Imagine na kumalikan. Mingon sa kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan o isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. 16. Ang mutuo o magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo silutan. Muna mga safety, panayon yun ta mga igsoon, panayon yun ta. Para matabangan na to ang mga born protestant. O siyempre, matabangan na to ang mga kaigsunan na to manay unang protestante. Dili na kahit ang mabalaka sa mga wala pa may sakop
sa simbahan. Kaya ang Ginoo, iyahan na ilang tawgon. So, kita mga simple, nga itong palikabutan na ang mga naimula sa simbahan mo yung papabalik na to. Kaya ang si Lord Jesus na bahala sa mga wala pa may sakop sa simbahan. Ako masaw na. Ang San Juan Jes 16. Ako adunay ubang mga karnero nga wala may sakop ni Turila. Kinahanglan na doon ko sa silangan ni mamati sila sa akong tingog o mahimo sila usa na lamang kapanon ubos sa usa ka mabalatan. So kita kasi hindi pa dahil tao kumati yun. Kunya, dili na kayo mabalaka niya ito wala pa makisako kaya Ginoo iyaman na itong kaubon ng iyaha. Ang ato na lang yung palikabutan na mabalik nato sa simbahan na imulang. Kaya kung mababalik nato silang nagsuon sa marangan ng luwas na nila. Ato basahon ng Santiago 5:19-20. Kung mababalik nato ang naimulang sa simbahan sa marangan ng luwas na nila sa impyerno. Ipahayag ba na sa itong Ginoo? Yes. Through St. James. Ato basahon. Mga igsoon, kung usa ka ninyo, mga igsoon kung safely ha, mga igsoon, kung usa ka ninyo may salaan, gikan sa kamatuoran, ug may makapabalik kaniya. Itong salaan sa kamatuoran, buta sa buti mula sa simbahan, ug kung na may makapabalik kaniya, angay ninyong hisayran, nga kadtong makadani sa usa ka makasasala kay kadani mula makasasala na kaya na sila labaw pa na sila sa pagka makasasala sa mga palahubog tulisan kawatan ano man haway naman sila sa Ginoo angay ninyong isayra nga kadtong makadani sa usa ka makasasala gikan sa iyang pagkadautan magluwas kaniya sa kamatayon. Imagine, magluwas kaniya sa kamatayon. O siya, ipasabot na magluwas sa kamatayon, mata ng tao, mamatay man. Isunod ko ng basa. O daghang mga sala ang mapasaylo tungod kaniya. Muna kita mga simple, padayon kita, kumati kita, nga mabalik sa simbahan ang ato makisunan nga nimulan. Kaya kung mabalik sila, nagluwas sa kanila sa kamatayon. O kung sa nang kamatayon, impirno. Ako sa nabasahon. Ano man, ang tanang tao mamatay. Di ba na yan 22 at tumalik ang basa, 20:14. Impirno ang ipasabot niya. 20:14. Unya, itambog ang kamatayon o gumahadis nato sa linaw nga kalayo. Kininglinaw sa kalayo, mao ang ikaduhang kamatayon. So kung doon na tayo mapabalik sa simbahan, nagluwas sa kanila, gikat sa impirno. Kaya ang kamatayon, lagi pasabot, mao ang impirno. Ano man, kitang tanan mga igsoon, muagi ta unang kamatayon, nga mo ang pagbiya nato din sa kalibutan. Ako sa mga igsoon ng Hebro 9:27. Gimo din. Kinahanglan mamatay ang tagsa-tagsa sa makausa. So ang impyerno mo ang ikaduhang kamatayon. Isa-isa maging klaro. O tapos niya na hukman siya sa Diyos. Tapos na hukman siya sa Diyos. O ang bukog na iya madawat ay ng langit o kamatayong ikaduha nga mga impyerno. Kaya ang nas purgatorio, magatid pagyapo na. So, kailangan mamatay tayo mamatay ang tayo sa makausa. So, ang ipasabot sa sulat ni St. James na ang makapabalik sa usa ka tao nandun sa simbahan na ito kung nilunsis nagluwas kaniya sa kamatayon, ang ipasabot na nagluwas kaniya sa impyerno. Muna mga isuon, mga safety, kumbati kita. Di kita maglipod-lipod ng istorya, di kita magtinapulan. Pag ikaw dili maglipod-lipod, sakit man o dili nila, iklaro yun. Nausa na may gito ko ni Lord Jesus Christ. So, kanani mo pulong gikas pa sa kuman, mili na. O tungkol kay mili na nagbaptismo ni mo, mili kung ka na Kristiyan. Pwede po lipod. Ayaw na pag ikaw, gago ka kay mura na si Soriano. Wala tayo kalaginan sa mga mili. Anak, eh si Lord Jesus, istrito kayo, imagine.
Kung sa mo ni Lucisa sa mga tao nga mo to, wala mo to niya. Iyang gingang mga anak mo sa yawa. At ito sana, buwan 8:44. Sige mo din eh. Mga anak ka mo sa inyong amahan na mo ang yawa. Ubod ka mo, musunod sa mga tingwa sa inyong amahan. Mamumuno siya sukan pa sa sinugdan. Pero atong sugdo sa 43. Anong dili man ka mo makasabot sa akong gisulti? Ang hinungdan dili mao nga dili ka mo mudawat, dili ka mo buot mudawat sa akong mensahe. Ang dili mudawat sa mensahe ni Lord Jesus, o sa gisulti. Mga anak ka mo sa inyong amahan na mo ang yawa. Yakin sa nang wala mudawat sa mensahe sa Diyos. O nang mga protestante. Kaya ang simbahan mo ni ang lawas ni Lord Jesus na nagpadayon o say-say sa iyang mensahe. O ang dili mo dawat sa gisay sa gipuhali sa simbang katoliko nga maong lawas ni Lord Jesus, mo ba sa butula mo dawat sa mensahe ni Lord Jesus? O tuon niya nga, anak sila sa iyo. Mga ako lipon-lipon na ikaw kay ang imong pundo, tinukod ng nagtao sa balista, tinukod ng nalilijuay, so mili na Christian. Okay, mili na Christian, wala kay lamot sa nasulat sa Biblia, wala kay lamot. Mga mga isuon, hindi ito maglipod-lipod. Ayaw lang yun pagsulti o bad words. Ayaw lang yun pag-judge na may piro kayo ni kamatay ni mo. Ayaw, sana na. Ang atong itudlo, ang itudlo ni Lord Jesus na basta musubak sa iyong simbahan, anak sa yawa. Ngano dili ta mo yun nga may piro kayo ni kamatay ni mo? Ngano tungkol kay basig magbago pa na siya? Kay kung mo yun na may piro kayo ni kamatay ni mo, imong gibugman na wala na siya kabaguhan. Full na ako mga igsoon. Kanunay yung kong nangayo sa Ginoo ka lang. Kanunay yung kong nangayo sa Ginoo. Lord, natagi ko ka lang kung nantip na sa labutan. Everyday. Ano lang ko siya atong kay tinikabuntag na karon. Tinigmata na ko, magkukapo, nawa na gani akong nasagi yung lanaw na nakuha kay dugay magko kamata ko, alas 7 na, ayaw ko asawa, pakaunon ko na mga alas 7 din siya. Kaya tambal niya, alas 7 man imnon niya. Ano makapo na po gamay. Pero kanunay yung kong masaya mo siya na, pero karon na balik ko, o let's say, ngayon yung kung sino, tagal ka alam mo ganti ka salbutan. Parang nagdagan yun. Dili kita mo judge. Pero muwalit ta sa karaturan. Kaya ang karaturan mga isuon, sakit o hait pa sa espada na duha isuan. Ipayag na nila ni Lord Jesus. Ito kasawa ng Hebrew 4:12. Gingon din eh. Kaya ang pulong sa Diyos buhi o gamanan o mas hain pa kaysa bisan unsang espada nga duhay suwam. Mudulot kini hangtod sa kinailadman sa kalag o espiritu. Kanang ingon ni Mumini, dulot yun sa iyang kalag, espiritu ng mga pulungan. Hangtod sa dapit din mag-abot ang lutahan o sa kinaiyukan. Natusi sa kini sa mga tinguha o guna-guna sa kasing-kasing sa mga tao. Mga mga isuon. Wala kayo lipod-lipod. Ayaw lang judge, ayaw lang hukum. Iya lang yun. Kung siya itulo sa lang suratan, insulting. Ayaw lang yung imongin. Kakatayin mo, may pirno ka. Ayaw. Kaya, muna lang kang ginuho niya. Pero pwede ka mayonan, hindi ka patay mo, hindi ka magbago, hindi ka magpasakop sa dito po ng Lusisas. Dako kay kayayunan na dili ka maluwas. Ano? O man sa simbahan. So, ato balikan ang 1 Timoteo 4:2. Atong tiwasan nubasa, kay mo maligigamit sa mga sikta. Pero before that, ako masama na. Still watching to your program. Salamat daw. Siya pa inyong tanan. Padayon yun niya daw. Padayon yun. Padayon yun o paludlo o panalimod sa simbahan. Kaya kung mudaghan ang mga CFD, magkawala ang mga protestante. Kung mubinos ang income sa mga pastor kay magkagamay ang membro, mapugos na ng panarbaho. Ang uban na walay grado, pugos na ng drive o binikam, sulod o construction, drive o jeep, manarbaho, mga apply.
Kay mukha na naman ang ilang 10% kung magka daghan ang masibding mutubag sa mga ilang at sa ilang mga atake. Huwag ang makadungog, magtimbang-timbang, bumalik sa Katoliko, ang ilang membro nga open-minded, magkatoliko. So mukha na ang membro. Anong magkahilis sila. So, hindi ka na ito ang 1 Timoteo 4:2. Kaya mo nagigamit sa mga samalisa na buhay mo na yung tiwasa o basa sa 1 Timoteo 4:2 kinsay nagsunod sa pagtulunan sa yawa. Ila na yung tirahon ng mga pari na hindi magninyo. Pero sa mga Katoliko nga ito, o di kayo sila mo gamit, pero dito sa mga daplin-daplin, kaning mga sikta, mga kaning sabalista, o bang sikta, mga virus, sa lawa sa Ginoo nga mga simbahan, mga virus. So, gingon din Nagi sa dos akong sugdo nakita ng mono. Ang Espiritu tinawag ng ingon na may mga tao nga maniya silang pagtuo sa umaabot ng panahon. Mga ilang sundo ng mga bakakong Espiritu ang mga pagtulunan sa mga yawa sa dos. Nagikan kini mga pagtulunan sa limbong sa mga tao bakakon kan sa mga konsensya dili na mubati. Mo mga protestante. Di na mubati ang konsensya, may pang safeguard kay napay konsensya. Joke lang. Gingon din kan sa mga konsensya dili na mubati daw gipasuan o binagang potaw ato sa ihatagang pagdagahan, no? Bahala na lang atong ilang ata daw ang ilang konsensya mo lang gipasuan o binagang potaw. Ano tinaw kayo mabasa sa mga history standard reference that Jesus Christ is the founder of the Roman Catholic Church. Pero unsay COVID sa mga sikta, wala. Ano man, ang konsensya mula ipasuan o binagag po tao, di na mubati. History ba? And what is history? History is the written record of the past. Busa, kung ano sa ka-history approved by the government, approved by the church, approved by the government, that is true. And that is standard reference. Pero sa mo sa mga protestante, ang konsensya mo na gipasuan o binagang potaw, di na bubate. Palimog-limog lang. History ha. Pilay na doon sa kalibutan, 2026. Kunya, mo ba na nagdos sa kalibutan, pag-imo na kung sa kalibutan, sa Christian era, no? Christian era, nagitawag o ano domini. Nagpasabot o year of the Lord, abbreviated as ED. So, pilay doon sa Christian religion, sa panahon sa Christian religion, 2026. Ano sa gituko ni Jesus ang iyang simbahan? Sa nangidad siyang 30 hanggang 33. Ako sa nangasawa. Pero kung sa igimuhan ni mga mini, di mo to history. Kaya mo to sa ilang birthday. Paano na sa history ang iyong birthday? Kaway nungdan. Ang mga sabalista, sorry, di mo to history, pero mo to nilinjiway. Kamu mga sabalista, nakita na yung nilinjiway. Kamu mga Pinoy nga sabalista, bisan sa mga panay na mga sabalista, ano? Mutuuman mo nilinjiway, nakita na mo. So you believe in her because that's what sa history ang iyang record. Pero about sa true church, di mo to ang meaning is quarter din yung mga sikta. Now, kano sa Lord Jesus ito po lang yung simbahan, kaya 2026 naman karon sa nagidad siya 30, atos 33. Gingon din sa Lucas 3:23, mga 30 na ang panuigon ni Jesus, pagsugod niya sa iyang buluhaton. Nato ang mga tao nga si anak ni Jose, anak ni Hili. Mga 30 na ang panuigon ni Jesus, pagsugod niya sa iyang buluhaton. Kung sa iyang buluhaton, pagtudlo sa Christian religion. Pila katuig si Lord Jesus na nanudlo, tulo. Kay
kay sa tuwing 33, namatay siya through crucifixion. So, ang dagat sa simbahan yung itukon, may bawal na nato sa history sa simbahan itself. Kaya ang Bible, kung ano naman yung sulat sa tuwing 100, wala mga isuna, ang Bible na humanong sulat tuwing 100. So after sa tuwing 100, ang nahitabo sa simbahan na gitukod ni Lord Jesus, wala nakasulat. Particularly sa tuwing 107, na ang simbahan nitawag sa ilang kaugalingon o Katoliko. So, asa man ta masayon sa gusto na tumasayran sa mga naitabo sa Christian religion after si Lord Jesus ginagsan sa krus or after na sulat ang Bible. Sa simbahan mismo. Sa simbahan mismo. O sa history. Kaya doon na may mga historian. Like for example, si Eusebius Bisian. O sama po siya historian. So makabalo ta sa dagat sa Christian religion sa panahon na naman na usulat ang Biblia through history. So, tuong kita history. Gawas sa history na dili aprobado sa gobyerno, dili aprobado sa simbahan ng itong ni Lord Jesus. Kaya naman po yung mga minero ng mga historian, mga protestant historian. So, wala mga ison. So, ang Christian religion, mga more or less 1,993 years na. Or ang Catholic Church. So, wala kwenta ang mga sita. Now, balik tayo sa 1 Timoteo 4:2. Dapat ko isa nga moral na meeting, no? Na wala ko sa kuha. So, kasi balikan na ito na. So, gigo din ha? Okay. Nagkikan kini mga pagtulunan sa limong sa mga taong makakon tan sa mga konsensya dili na mubati o mubati daw gipasuhan o binagang puthaw ano yung mga protestante. Nagtulo sila na sayop ang pagminyo o ang pagkaon sa pipila ka mga kalanon. Pagkaon sa pipila ka kalanon, pagtulunan na sa yawa. Kanang pagdili sa pagtulunan sa pagkaon sa baboy sa Christian religion, pagtulunan na sa yawa. Sa Judaism religion, dili na pagtulunan sa yawa. Pero imo nang i-apply sa Christian religion, i-consider na sa Holy Spirit na pagtulunan sa yawa. Diya sa pumupo sa Amerikan. Sa uno, mingon ang Holy Spirit. Ang Espiritu, tinawag na mingon, may mamiya sa ilang pagtuo sa mga abot na panahon. Mga ilang sundon, ang mga bakakong Espiritu o ang pagtulunan sa mga yawa. Sa 3, nagtudlo sila na sayop ang pagninyo. Nga ilang ipasumangin sa Katoliko. O ang pagkaon sa pipila ka mga kalanon. Sa lista, nagtudlo sila nga ang baboy din ipakaon. Disan sa Christian religion. Pagtulunan na sa yawa. Muna ko ko sa mga sabalista, yawan mo maka paguna-una. So, apan gibuhat sa Diyos kining maong mga kalanon aron human siya ka pasalamati kanon kini adtong mga nagtuo og naibalo sa kamatuoran. Labi kayo ba't nagtudo, no? Pero ako nang datitan. Kinsa may naibalo sa kamatuoran? Ang simbahan ng gituko ni Lord Jesus. O siya gitudlo sa simbahan ng gituko ni Lord Jesus? Ang gitudlo mismo ni Lord Jesus na ang pagkaon walay labot sa kaluwasan. Pero dili sa Korea, may mugma na. So dili, mga igsuon sa dos, nagkikan kini mga pagtulunan sa limpong sa mga tao makakon kan sa mga konsensya, dili na mubati o ipaso sa mubati na ipasuhan o binagang pong tao. Kaya sa 3, nagtulo sila na sayop ang pagninyo. May mga dayon sila. Kamu may ipasabutan ng mga Katoliko. Kaya nagdili man mo pagninyo sa inyong mga pare.
Grabe, no? Muna makaingon kita na kini mga bini, huwag kini bawa. Kutob lang din sila sa atake. Kaya mga squatter naman sa nasulat sa Bible. Squatter naman na. Tanang sikta, squatter lang na sila. Kung tungkol kay squatter, virus lang sa lawas na lawas ng Jesus na maong simbahan. Now, nagtunlo ba ang simbahan sa dili pagminyo? Ang ubang sa balisa mo yun, nagtunlo ko sa dili pagminyo. So, akong tingnan, kung siya nagtunlo sa dili pagminyo? Na halos kada Domingo na may kaslon. So, yung itinaw, nagtunlo mo sa pare. Nagtunlo mo nga ang pare, dili pagminyo. So, siya nagtunlo ni. Na si Lord Jesus may natudlo nga mga lagan niya, dili magminyo. Ato sa mga igsoon, ano ang mga pare dili magminyo. Pero dapat, ang giyon din nagtudlo sila nga sayop ang pagminyo. Wala giingon sa nangalagad. Mo nang doon natin mag-pinpoint ani. During sa time of Christian, doon ay mga pundo na nagdili pagminyo. Pwede makikilawas sa babae o dili. Pero dili mga sawa. Labi na kung sundalo, kung tanaw na to ang sa Roman Empire. Before na Christianize. Hindi na nila ang pagminyo. Hindi na nila magminyo ang mga lalaki. Kay gusto sila nga magpabiling sundalo, butakan ng sundalo, mag-focus sa ilang mando. Muna ang history. Pero, ilang ipasumangin sa Katoliko bayan sa pare. Now, kinsa man ay nagtundo nga dili magminyo ang mga pare. Ang tubag mga igsoon si Lord Jesus mismo. Now, ito sa mga igsoon ng San Mateo, ang Ebanghelyo ng San Mateo, chapter 19, verse 10 to 12. Dili ipahayag ni Lord Jesus na ang mga ladan niya dili minyo. O ng mga protestante, mga sabalista, kanang mga napahawad-hawad daron sa sino. Kanang hanam ni kanang uban nila na tubang ko na. Di ba lagi katinaw diha? Nang masakita ng squatter mini man. Okay. Nana, speak pro dito. Sa balisa na may kayo sunod ni Mrs. Soran. Sayo ang pagminyo o niya anong dili man magminyo inyong pare. So baka imong mensahe. Wa may squatter ang magbuka mo nang way sulod ang imong panguna-una. Sakit na ba kayo kung istorya, brad? Pero never kung bad words. Wala sulod ang imong panguna-una kay dili ka nga Christian. Ano? Kung dili pa ka dili nga Christian, ano wa man ka makabasa sa gitudlo ni Lord Jesus? Mayra mo social media, harap-harap ka, atubang ka. So, nili ato igsoon sa lista na doon kayo kay squatter sa Bible niya. Mini, pag yun, na Christian, kaya sakop naman nilidjiway. Ang tinod na Christian, datong sakop sa gitungkol ni Jesus. Mo to'y tinod na Christian. So, kung dili sakop sa gitungkol ni Jesus ang tao, 100% mini siya na Christian. 100% squatter lang siya sa Bible. So, ikaw, brother, Pedro Pepito, squatter lang ka. Now, ako sa mga igsoon na si Lord Jesus yun ang nagtudlo nga dili magninyo. May na lang, brad, kaya nangutana ka, aron makakaton po ka, no? Aron makakaton ka. Si Lord Jesus pa ang nagtudlo nga dili yun magninyo ang mga lalan niya ng mga pare. Ato masama. Si San Pablo, iya bang itudlo na ang itudlo ni Lord Jesus? Ato po na masama. Si St. John, iya ba nang ipahayag? Ato po nang masama. Na ikaw, Pedro Pepito, squatter naman ka, manuwag di kayo na ibawaan sa kamaturan. At sana, San Mateo 19, 10 na to sa 11. Ang iyong mga tinunan, niingon kaniya, kung ako kini ang may tago, kani sa bana o kasawa, mayo pagdili na lang ninyo. Kay kung yatas na to, naay tayo nga magbulag ang bana o kasawa. Si Jesus dito ba? Kini maong pagtulon ang dili alang sa tanan. So, ang pagtulunan sa dili pag ninyo, dili alang sa tanan. So, doon na dahil pagtulunan na dili pag ninyo, pero dili alang sa tanan. Kung dili alang lamang niya itong gihatagan sa Diyos din. So, doon na pagtulunan na
nagyatag sa Dios sa pipila ka mga tao na dili sila magminyo. Ato ibadayon sa 12. Kay may nagkalain-laing mga katarungan nganong dili makahimo pagminyo ang ubang mga tao. Karano? Pero tanaw mga binig na mga sikta, binig na Christian, squatter pa din sa Biblia. Sayo daw ang simba Katoliko, hoy, simba Katoliko, ingno ni mong sayo, unya ka na inyong sikta, ingno ni inyong tinuod. May paiwan na lang ka ba tao, Pedro Pipito, dili kalimutan na, kaysa may mo lang ka ng binig. Luwi kayo ka, ato pa na yun. Okay. Kay may nagkalain-laing mga katarungan nganong dili makaminyo ang ubang mga tao. Kulon. Magpasabot ang next explanation. May dili gayon makahimo pagminyo kay natao nga kapunandaan. So dili yun magminyo kay gikapnan naman siya. Yunoko naman siya. Ang uban dili makaminyo kay gikapnan man sila sa mga tao. O ang uban dili makaminyo tungod sa kingharian sa langit. Pero di kaluha. Siya na makahimo padawatan ni ining akong gitudlo. So pagtulunan ni Lord Jesus na doon ay dili magminyo. O mauna ang mga pare. Ngayon, tungod kay giklaro ni San Pablo na kung ang tao nga minyo, i-explain ni San Pablo ang gitulong ni Lord Jesus na kung ang tao nga mga lagad sa Ginoo magminyo, makapuliking siya. Nabay na sulatan na sa Biblia. At kung sa unang 1 Corinto 11. Kalimot ko ako, ani ha? 1 Corinto 7. Sige no, salamat Lord. Pastilaan na. Nililugay sa bulan na magbuntang wala mag-program, no? 1 Corinto 7. 30. Or sa 32. 32 ha? Listen carefully. Pipito. Biktima ni Lynn White. Buot ko nga mahilikay kamo sa kabalaka. Ang lalaki nga dili minyo magtagad sa buhat sa Ginoo. Mga mga pare, focus yun sila sa Ginoo, di sila magminyo. Kay maningkamot man sila pagpahimuot sa Ginoo. Apan ang tao nga minyo magkapuliki sa kalibutanong mga butang kay buot siya magpahimuot sa iyang asawa. Mao na hinungdan. Nagitulog ni Jesus na ang mga lagad sa kinaaral sa kinarian sa Diyos, dili maminyo. O siya na makahimo, padawatan. Muna ang mga pare nga nakahimo, huwag nila magminyo hangtod namatay. Ang mga pare nga wakahimo, nibiya, nagminyo, di po sila puman. Pero di na sila kamisa, di na sila kabunyan. Wala na sila, di na sila kainisip sa mga kaliukan sa simbahan. Mauna, hindi sila puman nga magminyo. Pero kung magpadayin sila pagservisyo sa Ginoo, magminyo sila. At hindi sila magminyo. Kaya ipakita sa Ginoo, focus sa iyaha, sa iyang simbahan. Sa 38, unsay gingon din eh. Busa ang tao nga makigiminyo sa iyang hinigugma, nagbuhat og maayo. No. Ang nakiginyo sa iyang hinigugma, nagbuhat og maayo. Ano man? Creation mo na. Pagkulagan mo na sa tao, ato na isunod, na pagminyo ang uban, kay anong mulagan ng tao. Apan siya nga nakahukom sa dili pagminyo, nagbuhat og mas maayo pa. Oh. Ang dili magminyo, nagbuhat og mas maayo pa. O nang mga panilili magminyo. Pero kung magminyo ang mga pastor, wala tayo nabot nila. Bili man sila, squatter man sila. Magminyo, dili ang mga pastor, wala tayo nabot, bili man na sila. Pero kung manangkot sila sa sulat sa Biblia, hindi na tabo yun nga squatter mo. Kinsa naman mo mga pastor, may squatter naman mo sa Bible. Sabi na ako Diyos Biblia nga di man usakop sa dito ko din Jesus. Kapag ginungdan ni mga pastor, no? Kaluyan mo ta si Ginoo ni mga pastor, pero kani mga pastor na karon uban bibalik na Katoliko. Na ato sa mga igsoon nga gingon si San Pablo na ang makigminyo nagbuhat og maayo, pero mas maayo ang dili magminyo. Ngano maayo ang magminyo? Kay ano mo dagan
Tingnan mo ng tao. At ito sa mga iso ng Jeremias, ha? 29:16. Nanuwi ko sa Pablo nga ang pagminyo nagbuhat o maayo, okay, pagpadaghan mo po na sa tao. Hindi mo din eh. Jeremias 29:16. Pagminyo aron mo sanay kamo, o ang inyong mga anak, paminyo ako sa aron makabaton silang mga anak. Kinanglan mo daghan kamo, o dili mo konhon. So, mo nang bingon sa Pablo nga nagbuhat og maayo. So, ang pare dili magminyo aron sila makaalagad og focus sa Dios. Mo nang mas maayo ang dili pagminyo kay focus man sa Ginoo. O mao nang bingon si San Pablo, ayaw mo magminyo kamo nga nalagad ha, sundan ko ninyo, di ko magminyo. Pero kini mga squatters Bible, mga binig na Kristiyan. Buot-buot na bukad sa Bible. Mga squatter lang, mga virus lang. Sa balista, squatter, virus, sa Christian religion. Gingon din eh. 1 Corinto 7:8. Ang sige ko ni San Pablo, sa dili pagminyo, atong karoon. Ingnon ko kamo mga dili ninyo, o mga byuda nga maayo kaninyo nga magpabiling mag-inusara sama kanako. Magpabiling mag-inusara sama kanako. Niya si San Pablo, saan na siya? Nangalagad ba siya isipari? Ato basahon mga iso ng 1 Corinto, Roma 15:16. Ano yung mga squatter, mayroon yung mga katoliko nga nagtuon, no? Kung sa ikikot, si San Pablo nanalagad ba sa Diyos, isipari, ano, hinungdan nga bingon siya nga mas mayo nga taninyo nga dili magminyo, ato masama. Sa ako pagkasulugo ni Kristo Isos sa pagdalagad sa mga dili Hudiyo, nagdalagad ako ingon nga pare, aron pagwalis may balita nga gikan sa Diyos. Nagdalagad ako ingon nga pare, o tungkol kayo nag-alagad siya sa Diyos, isip pare, nagawag siya nga, dili, ayaw mo pagminyo, sama na ako. Mau na. Kaya buot ang ipakita sa Ginoo nga mga alagad niya, kanang putre. Dili pa riyan ang mga squatter na tagduhay asawa, nakapreso pa ng ubang pastor kay Nangret. Wali ka sa unas presuhan sa Tagum City. Alay, pastor sa Bunagi nga ng Bulisya. Kay kaabag man ang warning dito, i-request mo nga pagpanangin na mo sa kalimot ko po ang term na sa pare na in charge niya. Kalimot ko. Bali ko dito, wala si pastor na preso. Still, sige nga mo ni mga squatter niya, buhat nga mong dautan. So, dos ko dito size. Unsay gingon din eh. Gipakita nga mo nga kami mga sulugoon sa Diyos. Klaro ha? Squatter, Pedro Pipito, sa balista, klaro kayo. Gipakita nga mo nga kami mga sulugoon sa Diyos, pinagi sa among kaputli. Kaalam, pailog, kaluoy, o pinagi sa Espiritu, o sa among matuon nga guma. Gipakita nga mo nga kami mga sulugoon sa Diyos, pinagi sa among kaputli. Oh. Yes, maton ba na ni mo squatter? Kamu mga squatter. Harap-harap, doon mo, ay mo, ikaw Pipito, sa lista mo ka. Kamu mo kayo tinoon, ganun di man mo kawali bisan asa diri sa Pilipinas, particularly diri sa Bugasang Dapitang, diri sa Mindanao, Visayas. Ganun di man mo maka-program niya, rally, public rally, aron kami mga Katoliko may mga tanan ninyo. Mga katamatiko na na. Kung sige ko sa mga pastor, sa hong-hong lang, sa mga istorya lang, disyon mo na ang buhat ron kay mawalan kang membro ka na. Tanawa. Sige mo pagkarpan. Hoy mo. Sorry ha. Okay, saan mo mga squatter naman mo sa Bible? Mili man mo. Kapila na po katuba ang mga pastor na musulong din sa panamo, taga-sulito ang panamo, agusan. Pag improve na ka na yung pundo mo, ito mo din si Saso, di ba lagi? Sa balista kung sige tupad, kami mo yung nagsunod. Kami nagsunod, asa man ang inyong isundan? Squatter mo. So, tingnan mga isuon na, kinibag yun sa balista, Pipito. Aron makakakunta, may kay nakamatikod ka rin akong program.
Sa Old Testament, sa Judaism religion, gipahayag na laan, and what is Judaism religion? Judaism religion is the preparation of Christian religion. O may pag-anda o pagtunga sa Christian religion. O sa may gipahayag din ito magkaka, nagpakauniyong na. O sa may giingon din sa Deuteronomy 17:14. Kung taong basa ng Bible, kami mga simlig, ipagmurutan mo ni basa niya, kwestiyon ng ninyo. Di na hinabo ba? Ako mismo giurot ko ni basa. Na, kwestiyon ng mo. Mga simlig, kwestiyon ng mo. O yun, swerte naman mo. Ano makakaton ka? Paminaw tayo, Deuteronomy 17:12. Kinsa kadtong dili mutuman sa maghuhukom o sa pari nga ato adito, kinahanglan patyon kanang tawana. Kung naapaka sa Old Testament, yan ka mo itong pare, pwede patayan mo. Kay pastor lang ang mo. Bilang, tingin nyo naman. Butang na sa imo pangunauna. Nagtoon. Di kayo pailan ng kapalimbong ng ka ng mga pastor na inyo lang kwarta, yun na muna na. Ang pinakasakit, may impirno pag-ika. Ayaw mo pagpatuto o pagkotlo sa Biblia. Kay mga squatter lang mo. Ikaw, Pedro Pepito, sabihin sa mga question, ano na ba yung Biblia? Sobra rin yung pagtumang. Palit ang kag-Biblia, magotlo ng kaditsyo, waka kabalo, 15, nagbuha ka na. Wala may papel sa panahon ni Lord Jesus. Wala ni kakabalo, kanusa na yung binto ang papel. Ano nagpulong sa Diyos, masulat sa papel. O kinsa may nagbuhat sa Bible? Ang mga mini o ang ito ko ni Lord Jesus? Magsuli kayo, ako ang harap ko. Dili ano masakitan ka, kung dili, ano maabli ang imo muna-muna. Kay Luoy kayo ka, makatubang ka sa plaza, magpati-kati ka, katawa na ka sa mga tao. Kung nato mo man sa lista o magsikta, dili mo magharap sa mga plaza, ano man mahadnog man mo katawan, kaya di man mo katubang. Sama na pagtubag. Sige mo gingong kapitulo, versikulo. Question, kinsa may nagbahin sa Bible nga sa kapitulo o nga sa versikulo? Unsa mga tuwiga, kinsa tawana, asa mga lugar, asa mga nasura? Sus, binuo ko ninyo. Sorry ha, pero sakit mamili ka maturan. Squatter naman mo ka. Pasakaw sa dito ko ni Lord Jesus. Aron ka masudlan ng imong salamutan. O, tanawa ko sa kalimbungan ni Pedro Pepito. Kapipis niya ang uban. Ha! Computer na imong gigamit, no? Iyang ikasayawa sa bersaha ka. Tanawag sa balisa mga isuon. Ang message sa ubang mga nagtanaw na ko karon, iyang ikapipis. Ha! Pipito na ako yung computer. Ay kung ilara. Ang message niya daw na kumpalente, iyang ikapipis. Sa tanas mga tayo, kinaiya brother, no? Sa tanas yung kakayo. You are so satanic. Si Pedro may asawa, okay. Pagin siya ka ba, no? Pero kung saan ako natubango na, wagi kay luya, hindi may squatter mo, no? Kung saan masawa na, Arturo Kenta, bro, Pepito, paminaw, umayo, o sabta ang gibasa ni Bro Chris o ang iyang mga explanation. Ayaw sige sopak, mag-open-minded ka, aron masabta ni mo pag-ayo, aron ang imong pag-isip, maabli o matinawan ang imong panguna-una. Very good, bro. Salamat kay Bro Arturo Kenta. Ato tumagon, katawagin natin sa listahan mga squatter mo. Si San Pedro, minyo na siya daan sa wala pa siya mahimong apostol. Muna ito Ato masawa ng San Mateo 8:14. Kay tutuon, ang imo lang sunod sa imo ulo nga makatira ka sa simbang katoliko, pero ano mo santa ang kamaturan? Yun, di magkakasabot sa kamaturan kay squatter, binig naman ka na Christian. Ako masawa ng imong gigamit ha. Wala kabalo kasi San Pedro Binyo na nadaan before siya nagitawag sa Ginoo. Pero gibiyahan niya ang tanan na pila
asawa, pero wala pa sa mga i-condemn. Kung hindi, isaling na lang niya sa iyang pamilya, pagkatiman sa iyang pamilya ko. Dinos yun mo, iswate na muna. Na ito sana, ang gigamit nila na si San Pedro doon ay asawa. Kaya gimon man din nga doon ay ugangan. Tama, no? Doon ay asawa. Pero naminyo siya, sa wala pa siya mahimong apostol. Muna ito ang dinos yun mo. Mateo 8:14. Unya miadto si Jesus sa balay ni Pedro. O dito nakita niya ang ugangang babae ni Pedro nga naghigda nga gihilantan. Dili, nasugod na si Lord Jesus o pangitang tao, ano na himong apostol, kaya wala pa niya matukod ang Christian religion. Kabinos yun mo eh. Asa gitukod ni Lord Jesus ang Christian religion, di ka ni San Pedro. Buka sa botili ngayon na nakita na si Lord Jesus, usa sa iyang nakita, o usa sa iyang gipili, mao si San Pedro. Nadiha niya tukuro ng iyang iglesia. So si San Pedro, nili ngayon na, minyo siya. Pinugipili siya sa Ginoo, gihimo niyang bato ang iyang alam, gilisan niya ang ngalan, nga si Pas, na dapat sa butong bato. Kan swatter ang buka, no? Biktima naman ka sa swatter. Na ako sana, nga si San Mateo, gilisan niya, Simon man na siya. Si Simon, gihimo ni Lord Jesus na Pedro ang iyangalan. Atong sana, 1:42, gihimo din eh. Unya gidala niya si Simon ngadto kang Hesus. Klaro, ha? Si Jesus dituto kaniya umingon, ikaw Simon nga anak ni Juan, papasukad karon nganlan ka nagsipas nga sa ato pa Pedro. And now, what is the word sipas? Aron nasabtan nato ang word Peter. The word sipas is an Aramaic word. Aramaic language is one of the languages in Jerusalem of the Jews. And sipas meaning rock. So si Simon, gihimo niyang bato o sipas, ano niya tukuron ang iyang balay o simbahan. Kay kung ang usa ka balay matukod lang diha sa balas, buka ginadik so pag-abot sa ulos. Kung ang simbang Katoliko wala pa rin gitukod sa bato, pag-ata sa sablista, pulpog na. Muna si Lord Jesus, siya nang ipayag sa San Mateo City 24. Before ako gasahon na gibiyaan ni San Pedro ang tanan, lakip ang iyang panimalay. Busa ang tanan na nakadungog sa kung gisulti o nagtungan ni ini, may sama sa usa ka tao nga maalamon nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Tukod siya balay diha sa bato. Nya, unsa man ang balay nga gipasabot din eh. Mao na ang simbahan. Ako sa pasahon ng Episodos 22. Tuon, squatter mo kaayo mo kinsa na kayo mga ilabos Katoliko nga mga bini naman mo. 2:22, unsay ingon? Uban sa tanang magtotoo kamo usab na niyo sa kaniyang gihimong usa ka balay, di nagpuyo ang Dios dinagi sa Espiritu. So tinaw, atong sama nung balik ang 24 sa San Mateo City. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong tingog sa akong gisulti o magtungan ini, mahisama sa usa ka tawo nga maalamon nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Wala si San Pedro, himong bato sa Ginoo, kaya man niya tukulon ng iyang balay o simbahan o katawan. Sa diyan may bunda kang ulan sa versiko. Sa diyan may bunda kang ulan o may baha, o ang mga suba o ang mga hangin niya pasan, o may kuso-kuso niya tumalaya, walang kini matumba, kaya natukod bang kini sa bato. Pipiko. Sorry kayo na dira. Ano sa gisugdan atake ang simbang Katoliko? Sa gitawag na Protestante, 1517. Kung sa 1517 ang bilabay after ni Lord Jesus, mitungha ang Protestantism. Hangtod karon, pila naman mong nagatake sa simbang Katoliko? More or less 60,000 kasikta mo. Nabungkag ba ang simbang Katoliko? Wala. Kaya nagtukod na maalamon, kinsa, si Lord Jesus, naliha niya gitukod sa bato, nga si San Pedro. So mga makay na lang mo hurog mga salali
misa, di mo kabungkag sa simbang katoliko. Kaya gitukod na diya sa bato, o nagtukod na si Lord Jesus. Tanawa ini kamatay ni mo, po, di ba makaimong ka, Lord, pasaylo ako, Lord. Tanawa ini kamatay ni mo. Sinisiwag nga, wa mo magkita, di ka mo itong history, di anito kanil siwag, nawa man mo magkita, mao na hinoy imong tuuhan. Kapita mo ng panabuti mo. So, si Lord Jesus, ang tao malamon, na nagtukod o sayang simbahan niya sa bato. Ato basahon, ang San Mateo 16:18. Giingon din eh. Busa sultihan ko ikaw. O, yakolon. Busa sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro. So, bato. O ibabaw ni ining bato. Tukuron ko ang akong iglesia. O bisan gani ang kamatayon, dili gayon makabuntog nini. Mao na niya ipasabot sa San Mateo City. Mabisan og pamatyon, dili mabungkag, kay gitukod sa bato. So si San Pedro, minyo na siya daan, sa wala pa siya pili isip apostol. Patuon po. Para sa nabuyon mo, dako na gibautismohan si Lord Jesus. Ano nga nung dili na siya dako, sa gamay pa siya, wapa may Christian religion. Wag gilas, wag gid mga kwinta ni mga squatter. Si Lord Jesus dako na siya gibunyagan, kaya siya mismo nanundo ang bunyag. Ngayon na po mo, sa suma siya gibunyagan, wapa man sila simbahan, kaya wapa man bato, wapa man mapurma ang Christian religion. Alam nga dito siya sa sinagoga, pabautismo, mga pabautismo, wapa man as pagtulunan sa mga diyo, pagkawag isulod ng mga squatter. So, si Lord Jesus, si San Pedro, tungkol kaya siya gipili, iyang bibiyaan ang iyang asawa, iyang pamilya. At ito sa na, kini, bibiya sa iyang asawa ang anak. Sa Lucas 18:28-29, kay klaro nyo kayo ang bibiya sa asawa ang anak. Gingon din ha? 18:28-19. Muli si San Pedro, namutala sa Ginoo, sabi, kamuslanan Lord, biyaan ang mga tanan. Gingon din Unya, miingon si Pedro. Lisin puli, pipito ha? Pero ako magpasipala ni mo, ano ba ka, ako magkuha ni mo, ano masakitan ka, tungkol kayo, supa ka sa simbang katoliko. Kung hindi, tungkol kayo, ano maupin ang imong una-una, kay ulaw kayo ng imong una-una, makikatubang ka sa mga plaza niya, mora na imong ibawaan. Kasugat ka mga safety, mga anak toon, hindi, away ka. Unya, mingon si Pedro, timan baya, nagibiyaan na mo ang among puloy-anan, aron pagsunod kanimo. Among puloy-anan, ano man, ninyo man siya. O Jesus mingon kanila, tinuod ka na, o sultihan ko kamo. Nini, bisan kinsa kamubiya sa iyang puloy-anan o asawa. O, si San Pedro. O mga igsoon, o mga ginikanan, o mga anak tungod sa kingharian sa Diyos, makadawat o mas labaw panining panahon na o kinabuhin dayon sa umaabot nga panahon. Mao na, Pedro, sayang kay muhalan. Pedro, niya, hindi lang ang sikta, pagkasayang di kayo sa muhalan. So si San Pedro, minyo siya daan before siya gipili ni Lord Jesus. O tungkol kay siya, bituo siya ni Lord Jesus, iyang ibiyaan ang tanan. Pero ako pasagot lagi, kundi na, ipasagdan, wala. Kundi di, iyang isalig sa Ginoo ang iyang pamilya. Kay focus siya sa pagsangyaw. Mauna. Sige, padala ng inyong mga magtutulong, mga squatter, mga binik. Virus naman mo sa simbahan. Kamu mga sikta, virus ka mo. Anong virus mo? Asa mo na mga membro? Sa Katoliko, so virus mo. Asa ang tinuod na Kristiyan, asa magsangyaw, ato sa lugar na wala Kristiyan. Pero kamo, asa mo na mga membro? Sa Katoliko, sabot, bakterya mo, virus mo, wot-kot lang mo sa lawa sa Ginoo ng mga simbahan. Yan. Patuo-tuo mo.
Diyos, ginoo ko ninyo mga squatter mo. So, sa ingon din asa magsangyaw ang tinuod nga Christian religion, nga mo'y gibuhat ron sa simbang Katoliko, nga dagang pare, ipang martir, dapat yung mga bagong pare ron sa Afrika, ipang martir, pagpatay, ipang pusil. Dito sa lugar na wala Christian, pero ang mga sabalista, asa ng mga membro sa Katoliko, ano man, siguro man ang 10%. Kaya ato ang mga sabalista, ato sa mga pupre, sa mga ata, musangyaw sila, may pangayo ang kwarta, may mga tawa, mandi, palit bugas, pastor, di na lang mga pastor, kaya ipagkwarta man nangyaan. So, sa may gingon din Roma 15:16. Bande, rather. Giti ko ako kanunay ang pagsangyaw sa mayong balita sa mga David, diin wala pa ikasangyaw si Kristo. Aron dili ako magtukod diya sa sukaranan na di pahimutan na sa uban. Unsay gingon, giti ko ako kanunay ang pagsangyaw sa mayong balita sa mga David, diin wala pa ikasangyaw si Kristo. Pero kamo mga sabalista, asa mo nagsangyaw? Harap-harap, di mo maulaw. Di mo maulaw sa Diyos. Ang simbahan na iya sa Diyos, inyong kuhaan o membro. Ano lang inyong kubrahan o 10%? Sige mo sakit ng Diyos, pero huwag mo maulaw sa Diyos. Number one, huwag mo magpasakop sa gitukod sa iyang anak na si Lord Jesus. Ikaduha, inyong ipamuha ang mga membro sa pundo na gitukod ni Lord Jesus. Di mo maulaw sa Diyos. Kasi mga inyong mga tao man mo, binuhat man mo sa Diyos, kung na ibutang sa inyo nga, ulo, ayaw mo padala sa yawa. Klase mo mga squatter, sige mo patuo-tuo niya, mga squatter mo. Hapit na, basi kaluyan ko sa inyo, makamarket preaching ko, kung balik sa mga lungsod, kung dakan pang lungsod, mga tuhan mo, atakan na mo mga liter, o mo, tugot ang pare, market preaching me. Atak mo! Maglay ko, atak mo! Parang sa nang inyong sabalista ni Betel, nagika-atubang nila Brother Paul, ang uban lang to ako naman itong atubang, may atak man to sila sa tagong. Pero, nasa umalay kayo. Gipawali, papagutanan ako, gipasa sa iyang kauban, ano rin manuba. Kanya ang manuba, di po kamao. Napayusagi mo, maestro, manandaw na bro. May kung ipumutanan, wala po kamao. Kini mag salita Adventist, muna yung iglesia nga gito ni Lord Jesus, kaya di man bumuto nga Katoliko. Why explanation? Kung siya dito ba, kami mo yung nagsunod. Hindi ko, ayaw ako paginaw. Ako mumutanan ka mo kayo nagsunod. Ang pagmutanan ka mo ba ang gito ko ni Lord Jesus? Okay. Na tutukan ng itong video, kaumaw ng itong atungana. Ipasa itong isa ka. Trupong. So ikaw, Pedro Pipito, atak mo. Mag-live ako sa kung nga Martin Prince. Atak mo. Tanaw na ito ng inyong mga Israel ka. Pagkatuon ba mo nga kamo ang gitukol ni Lord Jesus? Pagwali kong tanong, taas na panahon, 5 minutos lang mangutana ang mga safety. No, di man mo makahin mo balik, kay mini man mo nga Christian. Puro ra mo paglabos Katoliko. Para makakuha ang membro niya, kubrahan 10%.